Whom should we love first? Sino at ano ba ang una nating dapat mahalin sa isang relasyon? Ang pamilya ba? Ang pera? Ang Panginoon? The answer is, God must be the first in the area of relationship. Walang relasyon na walang pag-ibig. Ibig sabihin, kaya may relationship because there is what we call love. Habang nauna po nating minamahal ang ating asawa, anak, boyfriend, girlfriend, or kahit sino pa man, pero walang kasamang Diyos, mapapansin po natin na sa una, malambing tayo, di ba? Sino po ba dito yung nakakaalala pa ng mga unang date nila ng kanyang asawa? Yung unang honeymoon ninyo, naaalala niyo po ba? Malambing po tayo sa isa't isa dati, di ba? Sa pagkain, laging magkasama. Hindi kakain yung isa kung hindi sasabay yung isa. Pero pagkalipas ng ilang taon, hiwalay na. May nauna ng kumain, hiwalay na ang tulugan. Hindi na nagpapaalam kung aalis ng bahay. Minsan nadidismaya po tayo. Tama po ba? May mga magulang naman, obsessed sa pagpapalaki ng anak. Ang masaklap po, nung lumaki na yung anak, minumura na siya ng anak na inalagaan at inaruga ng ilang taon. Kaya maraming mga magulang na frustrate at nadidismaya sa mga anak. Marami rin pong mga mag-boyfriend at girlfriend ang hindi naging successful ang relationship kasi inubos nila yung pagmamahal nila sa isa't isa. Ang masaklap po sa ngayon, sa panahon ngayon, kapag hindi po nag-reply yung boyfriend or yung girlfriend or yung asawa, may mga nagpapakamatay. Ganon kababaw ngayon ang mga relasyon. At ang iba pa ay pag hiniwalayan, nadidepressed. Sa mga nangyayaring ito, ano ba yung missing link? Una po kasi, the answer is, ito po, una po kasi nating minahal yung tao, pero hindi po nating minahal ang Panginoon. At kapag una nating minahal ang tao, lahat po ng mga relasyon, karamihan ng mga relasyon ay masisira. Kaya po may tinatawag tayong broken family. Ano ba yung problema sa isang relasyon? Bakit nagkakaganon? Ang pinaka main problem po sa isang relasyon kung bakit nasisira ay yung walang relasyon sa Panginoon na siya dapat ang una. Naniniwala po ba tayo na kapag minahal natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa, pati ang relasyon sa anak, sa asawa, sa magulang, sa mga kamag-anak, at buong pamilya, maayos po ang takbo? Kasi umaagos ang Espiritu ng Panginoon. Okay? Pansinin po natin, maraming relasyon ngayon nasisira dahil hindi si Lord ang una. Kaya po dapat sa atin na mga tao, alam po natin sino ba dapat ang una nating mamahalin. Again, asawa po ba? Anak? Magulang? Dapat po ang asawa, anak, magulang, mga kapatid, parehong minamahal po yan kasama ang Panginoon. Hindi yung hiwalay ang pagmamahal natin sa Kanya. Sinasabi po sa Matthew chapter 22 verse 27, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Very clear po sa Bible, mga kapatid. Pag sinabing with all, no reservation po yan. Pag sinabing with all, ang laman ng puso natin ay si Lord. Normal na magmahal sa asawa, ganun din sa anak. Pero hindi po pwede na panglima na lang si Lord sa buhay natin. Dapat mahalin natin ang ating asawa, pero mas higit nating mahalin ang Panginoon. Kasi pag higit po natin na mahal ang Diyos sa lahat, ultimate na siya ang love natin, yung anak natin, yung asawa natin, dadalhin natin sila sa Panginoon at tuturuan natin silang mahalin din ang Diyos. Kaya makikita po natin
Kung ang ama, ang ina at ang kanyang mga anak sa isang pamilya may pagmamahal sa Panginoon, makikita natin yan sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Yun po yung ideal relationship inside the house. Kung ang minamahal po natin sa loob ng bahay ay pera, wasak po ang pamilya. Marami po akala mabubuo yung pamilya kapag maraming pera. Pero pansinin po natin, maraming nangingibang bansa para kumita ng pera. Ilang taon nagstay sa ibang bansa pero unti-unting nawala yung pagmamahal sa asawa kaya naghanap na lang ng iba. Hindi lahat po ng nag-a-abroad ay ganon. Hindi ko sinasabing ganon. Pero marami po tayong kakilala na nagkaganon. Tama po ba? Kapag wala po ang Diyos sa isang relasyon, kahit anong relasyon pa yan, masisira po yan. Okay? So dito po, binabalik po tayo ulit sa pinakaunang tanong, ano ba or sino ba yung una nating dapat mahalin sa isang relasyon? The answer is, ang una po dapat ay ang Panginoon. Lagi po nating uunahin ang Panginoon. At masasabi nating successful ang isang relasyon kapag ka po kasama si Lord sa lahat po ng ating mga ginagawa. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa po ay natuto ulit tayo sa mga salitang ito na kung sino ba dapat yung mamahalin natin sa ating mga relasyon. Yung relasyon natin sa asawa, relasyon natin sa mga anak natin, sa mga kapamilya. Alam dapat natin kung sino yung uunahin natin. Nang sa ganun, maging successful yung relationship natin sa kanila. Okay? So, ang uunahin natin, again, it's the Lord. Kasi si Lord po ang magtuturo sa atin kung ano ba yung mga dapat nating gawin, paano tayo aasta, paano yung pag-uugali, tamang pag-uugali natin towards our family members, toward the relationship na meron tayo. Okay? So, hopefully po, na-bless kayo, napagpala kayo sa mga sharings natin ngayon. At kung nagustuhan nyo po ang video, kung nagustuhan nyo po yung sharings natin ngayon regarding sa kung sino yung dapat nating unahin na mahalin, ay paki-share naman po sa inyong mga families and friends, relatives, ayan. At pahingi na din po ng subscribe or follow button. Malaking tulong po yun sa atin para mag-grow po ang ating channel. God bless po, pagpalain po kayong lahat at mag-iingat po kayong lagi. Thank you so much!